Kahit mainit, hanggang ngayon, busog pa rin tayo. Amen. Kaya itaas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong kagilang habag at awa sa amin. Minsanan po ulit kami sinamashama dito sa iyong bahay, sambahan. Binuklod mo kami ng iyong presensya at kapangyarihan. Thank you so much, Lord, to the first leading prayer of our dearly benevolent pastor and time prophet of God. You bring me here safe, the church, to worship you and praise you, and you give thanks for all the goodness you have given to us, Father, Lord. Thank you so much. You bless every part of the service, Lord, from J. Paul Solim, the song of different choirs, the holy presence so touching our heart. Thank you so much. You always been with us, my God, in our midst, Lord. Thank you so much. At this doing what we heard, oh God, of giving our tithes and offering this moment. May God, I bless you to place unwaitable servant to deliver with love and message. But I bind Satan cast out, hindrances right now, my God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Busog ngayon. Amen. Amen. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only for our loving God, our dearest Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist, with his Almeida and time prophet of our loving God. And always remember, cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved stand pastor Lina Almeida and all beloved children and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dear brothers in Christ, and sa lahat po ng mga webcast viewer natin throughout the world who are watching our live streaming here in Cagayan de Oro City, our station. Maraming salamat sa ating mga bisita. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, talagang sobra na sa El Nino. Amen? Amen. Dito sa Cagayan de Oro, murag 30 tayo 31 ata, 32 degrees. No, Kap? 38, mainit. Sa Manila, 40, 41, 42. Sa Iloilo, 44. Grabe ang init. Halos ayaw mong lumabas. Halos sa Antique, laya na yung mga tanim. Somewhere in the north, sa Luzon, grabe. Kaya yan ang nakasulat sa Biblia. Nga time will come, nakaulat sa sulat sa Biblia nga matunaw, magkaroon ng hilabyan kainit. Fervent heat. Sabing init ng araw. Sabi naman ng pastor, magkaroon ng 50 times ang init. Grabe. Everything will melted because of fervent heat. Lahat ng bagay matunaw dahil sa grabing kainit po. Pero mas mainit sa impyerno. Amen. Sa impyerno, walang electric fan, walang air condition. Life is so short and uncertain. Wala gito buhay. Nito sa lupa, mayroon pa, nakasamba pa tayo, kahit mainit, nadama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Everybody serve the Lord. That's why in our life, being a Christian, kailangan palagi natin yung ginatawag na revival. Amen? We need always revival in our life dahil sa maraming mga kalamidad, maraming mga phenomenon, maraming mga disasters, maraming mga trials, mga hardship, difficulties in life na dumating sa buhay natin dahil itong climate change, hindi natin talaga maiwasan, nakasulat sa Biblia. So that's why kitang Kristiyano, we need always revival. During our worship, we are here in the church, dapat sikapin natin na lahat palagi tayo ma-revive. Amen? Amen? Amen. Ano bang ibig sabihin ng revival? What is revival? Si palagi sabi, what is revival? Na-revive ako. So, ang revival, mga minamahal, ito po ay revival meaning refers to the spiritual awakening and or renewal among God's people or a community as a whole. Ang revival daw is spiritual awakening. Ma-awaken ba tayo? Magmata tayo. Gikan sa pagkatulog, gikan sa paggaluya, gikan sa pagkabagsak, gikan sa galing sa panghihina.
So, maawikin tayo, magising tayo, magmata tayo, may balik yung ating kagalakan sa ating puso, galing sa kalungkutan, galing sa problema, galing sa kahirapan. So we have to be awakened. Magbata po tayo, magising po tayo, maribay po tayo, at marenew tayo. Marenew yung ating spiritual life from sadness, from loneliness, from trials. So babalik ang ating kaligayahan sa puso, kasiyahan, kadasig sa pagpupuri, pagpalakpag, pagsigaw sa ating mahal na Panginoon. Sa sariwa, renewal among God's people. Amen ba? Saan maramdaman natin? Parang tinatamad na tayo magpalakpak. Tinatamad na tayo magtaas ng kamay. Tinatamad na tayo makinig ng mga testimony, mga Bible study, mga preaching. Tinatamad na tayo magbigay. Lahat, naramdaman po natin. Yan ang panghihina. So we need revival. Sa bawat gawain, tuwing pagpupuri, joyful, talagang masigla ka magpuri. Pag sulim, luluhod ka, itaas yung kamay, sisigaw ka, at madama mo yung presensya ng ating mahal na Panginoon. We need awakening and renewal of our spirit. Pagdating sa pagbibigay, malayo pa man ang offering cloth, diniprepare mo na yung ibibigay mo. Sobra sa insakto. Amen? Pagdating sa preaching, handang-handa ka na makikinig. Bukas handa na yung bullpen mo at notebook, Biblia, makikinig ka ng salita ng Diyos. Yun po ang ginatawag na revival. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. So sabi to, it is marked by an increase, awareness of God's presence. Ito po'y tanda na madadagdagan ang ating awareness, yung pag-aware, pagbantay natin palagi sa ating sarili of God's presence. Ma-aware tayo palagi na palagi natin madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Repentance, yung mga paghinulsol natin, pagsisisi natin from sin, yun po ang ginawag na revival. It is a mark, tanda nga mag-increase, lalaki ang ating awareness sa pagbantay sa presensya ng ating mahal na Panginoon sa mamagitan ng pagsisisi, repentance from sin. Amen ba? Paghinulsol sa itong mga sala. And renewed commitment. Atong i-renew ang ating mga commitment. Ano ba yung commitment? Ating mga kipag-promise saad sa ating Panginoon. To follow. Upang masunod natin, to follow God, sundin ang Panginoon and His will. Sundin natin ang Panginoon at sundin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. So revival are often associated with preaching. Kaya pag during preaching, makikinig ka. Ilang revival, it associated, kasama ay sa pakikinig ng mensahe. Associated with preaching, prayer, panalangin, prayer. Amen? Kasama evangelism. Wala kang ginagawa sa bahay mo, kailangan lumabas ka, palagi ka mangaral ebanghelyo, mag-testify ka sa mga tao, you evangelize, you preach the gospel, to give the testimony to other people outside, and worship, ang pagsimba. Pagsamba natin during Sunday, Wednesday, Friday, kasama po yan. Para ma-revive ka, kailangan sumamba ka palagi. Amen? And they can lead to a widespread social and cultural changes as people's heart and mind are transformed by God's grace. Ito po magdadala sa atin. Madagdala sa atin sa pinakamalawak na pagsama sa mga tao, social and cultural changes of people. Iba-ibang tao magkakapiling natin sa mga kapatiran, people, hearts, and mind sa puso ng tao at isipan upang sila po'y magbabago. Amen. Magbabago sa magitan ng grasya ng ating Panginoon. Kung gusto mo magbago, kung gusto mo mag-transform by God's grace, kailangan, mga minamahal, palagi kang sumamba. Palagi kang makikinig ng preaching. Palagi kang magbibigay. Palagi kang manalangin, prayer, and evangelism. Gusto mo palagi, it leads a widespread social and cultural changes, transform kabaguhan sa iyong buhay.
Amen? Changes as people hearts and mind. Ang isip puso natin magbabago. Minsan marami tayong iniisip na mga negatibo. Amen ba? Amen. Dahil sa grasya ng ating Panginoon, dadalhin tayo ng Diyos sa pagbabago ng puso isipan natin sa magitan ng grasya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong inasabing perfect revival. Mawala ang mga iisip mong masama, mawala ang iniisip mong mga negatibo, mawala yung mga hinala mo sa iyong kapwa, mawala yung iyong pagkatsismusa, mawala yung pagkatsismoso, mawala yung mga butangiro, mga butangira. Tangnan wala, hindi ka madala ng mga intriga, ng mga storya, ng mga tao, may mag-offer sa'yo, dito ka lang, mag-offeran kita ng pera, hindi ka madadala. Kaya naman, sobrang revival mo, sapat na sa'yo dito. Nga naman, madama mong presensya ng Diyos. Ngayon, it leads you to transform of your heart and mind. Yun lang dapat. Hindi na kailangan saan ka pa maghanap, saan ka pa pupunta, mga minahal. Kaya ating panahon ngayon, kailangan natin palaging revival. Hindi na nakita natin yung paligid, hindi na basta-basta ang panahon ngayon, mga minamahal. Wala na, sabi ng awit, there's no time to change our mind. Because the Son of God will come, and maybe you will leave behind. Wala nang panahon. There's nothing to change our mind. Because the Son of God will come, and maybe you will leave behind. Marami ka pang iniisip, darating ng ating mahal na Panginoon, baka maiwan ka pa. Dahil yung isipan mo, sa nari mo iniisip na ano pa man, mga negatibo, hindi ka na makapag-concentrate. Makulangan ka sa revival, makulangan ka sa presensya ng Diyos. Ang iyong puso hindi nagbago at isipan mo, mga minamahal. Gumagawa ka ng sarili mong plano sa buhay mo, hindi na plano ng Diyos. Baka pagbalik ng Diyos, hindi nagbago yung puso, isipan mo. Hindi ka na-revive, kulang ka sa presensya, kulang ka sa pakinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal, baka mabiwan ka pagdating ng ating Panginoon. Sayang yung ating umpisan, ilang taon na mga paglilingkod. Naghirap na tayo, dumanas na ng kahirapan, pagsubok sa buhay, because time will come if we serve the Lord. Hallelujah. Darating whether you like it or not, darating talaga yung pagsubok. The trials will come to every Christian to taste our faith, to taste our sincerity, to taste our love to our loving God. Subukan tayo. Kaya dito natin makita kung gaano ka ka-revive. Dumating man pagsubok sa iyong buhay. Pag revive ka, wala kang iniisip ano pa man. Still, lalo kang lalapit sa Diyos. Lalo kang kakapit sa ating mahal na Panginoon. Lalo kang magbagong baba. Palagi mo sambahin ng Diyos. Because it leads to revival. It leads you to worship the Lord. To worship, to pray, to evangelize. Para magdadala ng transformation sa buhay mo, puso't isipan mo. Kailangan po natin yan. Di wala kang kapangyarihan kung wala ang Holy Spirit. Ang tao, sabi ng awit, sadyang ang tao ay marupok. Parang kanta ata ni Rico Puno yan. Tama ba? Parang kanta ni Rico Puno yan eh. Sadyang ang tao ay marupok, madaling makalimot. Amen? Amen. Buti pa si Rico Puno, nagkumpos ng awit na ganyan. Nasabi niya, may bukas pa. Ang bukas natin sa Panginoon, because He is the one who holds our future. Pero siya, Iglesia ni Cristo siya. Tayo ang totoong mga Iglesia ni Cristo dahil ang si Cristo natin buhay sa puso natin. Sila ang Kristo nila, tao lang. Ang ating Kristo, totoong Diyos na buhay, nananahan sa puso natin. Tayong totoong mga Iglesia ni Kristo dahil si Kristo nananahan sa puso natin. Siya po'y buhay at siya po'y banal ng Espiritu. Sa kanila, tao lang. Kaya pinagpala tayo. Totoo tayong Iglesia ni Kristo. Amen? Totoo rin tayong saksi ni Jehovah. Nung kami sa Jinsan, nilapitan kami ng dalawang babae. In-invite kami, binigyan kami ng basang. Ano yan? Invitation sir sa aming ano. Ano ba yan? Nagbasa ko, The Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. Ano ba yun doon? Sabi niya, para malaman nyo yung summary ng pagkabuhay ni Kristo. Ngayon, sabi ko, pwede ka magtanong?
Pwede naman sir. Sabi ko, di ba saksi ni Jehovah ka? Ano bang sinaksihan mo kay Jehovah to prove na you are really a witness of Jehovah? Sabi niya, ang Biblia sir, hindi yan ang tanong ko. Kaya saksi ka, pag may saksi ka, mayroon kang sinaksihan. May nakita mo yung dalawang mata, yung oras na yan, nasaksihan mo, anong ginawa ni Jehovah sa sarili mong bilang saksi ka? Sabi niya, yung salita ng Diyos. Yung paglikha ng Diyos kay Adan, diba? Hindi man kasi Adan si iba. Sa iyo ba? Sa iyo. Ano nasaksihan ng Diyos sa iyo? Gawa kang saksi ni Jehovah. Di dalawa na sila, na sila. Binalik sa akin, ikaw sir, ano bang saksi? Ayaw ko pagbalik sa akin, kaya hindi ako saksing Jehovah. Ikaw ang saksing Jehovah, kaya ako magtanong sa iyo. Sagutin mo yung tanong ko. Anong sinaksihan mo kay Jehovah? Sagot niya, yung paglikha. Ko balik-balik lang imong salita, hindi ganoon ang saksing Jehovah. Yung saksing Jehovah, para nakita mo ba, you are caught in the act. Nakita mo sa mata mo anong ginawa ni Jehovah sa buhay mo. Hindi siya makasagot. Dahil bakit? Hindi siya naniwala sa hibala. Kapag sabi niya, pinagaling ako, kontra sa kanila. Sabi ko, ano nakasulat sa Hebrews chapter 2, verse 3 and 4? How could you escape? Anong escape? The powers of hell, the damnation in hell. If you neglect so great salvation wrought with signs and wonders and miracles. That is the first spoken by the Lord, witness to them that heard Him and confirmed sa lahat nakakita, nakasaksi. Yun, may signs and wonders and miracles. Sabi ng kasama niya, ay, mga milagro. Galing karamdaman. Sabi ko, kayong mga piki nga saksi. Di wala kayong himala, wala kayong milagro, wala kayong galing karamdaman. Sagutin na lang kita, kami ang totoong saksi. Bakit? Ang totoong saksi ng Jehovah, marunong mag-praise the Lord. Hallelujah. Kayo hindi kayo marunong mag-praise the Hallelujah eh. Ang totoong saksi ng Diyos, marunong mag-praise the Lord. Hallelujah. Lumaya silang dalawa. So napamatudan natin na tayong totoong mga saksi ng Jehovah. We are really the witness of Jehovah. Bakit? Mayroon tayong sinaksihan. Yung karamdaman ng cancer, leukemia, diabetes, pinagaling ng Diyos, binago ang buhay natin, pinagaling tayo, pinagpala tayo ng Diyos, iproteksyonan tayo ng Panginoon, tayong totoong saksi ng Diyos. So ang totoong saksi ka ng Diyos, dapat sikapin mo tuwing gawain, ma-revive tayo dahil Diyos natin buhay at ay totoong saksi ng ating Panginoon. Because our God moving in our midst and He wants to indwell in our heart. Because we are really the witness of God. Yan ang kailangan natin revival. No doubts, wala na dapat pangalinlangan. Totoong Diyos ang pinaglingkuran natin, buhay at makapangyarihan. Kasi sino pang reliyon? Mother Estrada, yung kapatiran natin, na-save sa sindong noon, sila magpamilya. Nalunod na sila, lunod ng balay. Wala na sila. Nalunod sila, minalangin siya, biglang may ganun lang kalaki na liwanag nakita sa langit. Sinubay niya. Na ganun siya na, pag ganun niya may kahoy, may kama, nakaligtas sila pamilya sa likod. Ngayon, malayo ng bahay nila, malayong lugar nila because of trials, financial, wala sa makasimba. Ilang taon wala sa makasimba. After pandemic, bumalik sila dito. Sabi sila, Kuya, babalik kami rito. Bakit? At sa kahirapan ng buhay, naghanap kami ng simbahan na malapit lang sa aming bahay. Lalakarin lang namin, wala kami gastusin. Pero sabi niya, lahat ng mga fellowship reliyon pinuntahan namin, kakaiba ang Jesus Miracle. Ibang-iba ang Jesus Miracle. Kaya wala doon presensya. Walang power. Nag-wielding siya, nahulugan ng bakal yung kanyang paa. 2 kilos. Ganun pa mga matulis. Dapat putol yung paa niya. Pero ang himala ng Diyos, kasi minsan hindi daw sa mga simba. Kaya sabi ng sawa, palaala Kuya, mabarkada, dapat maputol yung paa niya. Pero ang himala ng Diyos, nasugat ng kunti. Lunes,
dapat siya makalakad. Yun, nagsimba na siya. Dahil totoong saksi tayo ng Diyos. Totoo tayo mga anak ng Diyos by signs and wonders and miracles. Amen ba? Amen. Hebrews chapter 2 verse 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation? Great salvation, which as the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us, unto us, by them that heard him. 4. God also bearing them witness. So, nagdalang Diyos ng witness, both with signs, ang sinaksi ng Diyos sa atin, also God bearing them witness. Nagdalang Diyos sa saksi sa mga tao, both with signs and wonders and with diverse miracles, and the gift of the Holy Ghost, according to His own will. Kaya ang kalooban ng Diyos kumikilos sa atin according to His own will. Tayo mga totoong Kristiyano, kinaluguran tayo ng Diyos according to His own will. Kaya sa ating church, may signs, may wonders, may diverse miracles, may gift of the Holy Ghost. May pag-alinlangan pa ba tayo? May pagduwa-duwa pa ba kita? Di mang mga tubag. Nagtulog man siguro ni. May pag-alinlangan pa ba tayo? Na tayong totoo na mga anak ng Diyos? Amen. Bakit hindi natin lang maintindihan yung alinlangan, Kap? Hindi lang maintindihan. Ha? May alinlangan ba kayo? Kung sa Bisaya, may nagaduwa-duwa ba ka mo? Hindi wala, hindi mo makatubag. Naunon sa unsa man eh. Kung sa Surigao nauno, maintindihan. Palakpakan po natin ang Diyos. Tested and proven, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, sa pagpatuloy natin sa maiksi lang ang bersikulo, alam niyo naman siguro the book of Jonah. The book of Jonah, chapter 1 up to 4. Isummarize natin. Pakibasa lang yung the book of Jonah. Jonah chapter 1, 1 up to 3. Sino ba si Jonah? Jonas man sa Tagalog o sa Bisaya. Jonah chapter 1. Dito po sa aklat ng Jonah, kabanata 1, magmula 1 hanggang talata 1 hanggang 3. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay, na nagsasabi, 2, bumangon ka at pumaroon ka sa Ninibe, na malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Dito po sa 3, ngunit si Jonas ay humangaon upang sa harapan. At ngunit si Jonah ay bumangon upang tumakas at patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya ay lumusong sa hipi at nakasumpong ng sasakyan ng patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon, at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen, God. God bless you. Palakpakan natin yung Panginoon. Si Jonah, isang prophet, isang preacher. Inutusan ng Diyos. The Lord command him to go. Kasi kumbaga may spiritual task siya sa Panginoon. Bilang preacher, bilang propita. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninibe, Jonas. Kayo, sabi niya, arise and go to Ninibe, that the great city, and cry against it. Sumigaw ka roon, umiyak ka, for their wickedness is come up before me. Ang ilang mga kasalanan, mga kasamaan na kaalating na sa akin dito sa langit. Amen?
But Jonah rose up to flee unto Tarsus. Pumangon si Jonas, pumunta sa Tarsus, hindi Ninibe, from the presence of the Lord. Tumakas siya sa harapan ng ating Panginoon. And went down to Joppa, bumaba puntang Joppa, and he found a ship going to Tarsus. Nang sakay sa lansa, barko, para bang kamigin, balinguan. So he paid the fare thereof and went down into it and to go with him into Tarsus from the presence of the Lord. Ngayon, tumakas si Jonas sa harapan ng ating Panginoon. Hindi niya tinupad ang gusto ng Diyos nga, Jonas, pupunta ka sa Ninibe dahil sumigaw ka ron ng pagsisisi, ay ang mga tao ron manumbalik sa akin, mapatawad ko sila, kaya ang ilang mga kasalanan nakaabot na sa akin sa langit. Si Jonas umalis din, pero hindi pumunta sa Tarsus, sa Ninibe, pumunta ng Tarsus. Akala ni Jonas, pwede siya makatago sa Diyos. Walang tao makatago sa Panginoon. Amen. Kung gusto mo ma-revive, sa Biblia, you have to do God's will. To follow God's and God's will. Sumunod ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang kalooban. Si Jonas, hindi sumunod. Kaya anong nangyari? Sumakay sa lansa. Ang ginawa ni Jonas, nagpadala ang Diyos ng bagyo unos sa dagat. Grabe. Halos mawasak nga yung barko na sinakyan nila. Takot na takot yung tripulante, mga kapitan. Hindi malaman kung sino nagkasala, bakit gano'n ang salot sa kanila. Madabis pa sana mga tao sa buong barko. Naghinanap nila kung sinong tao dito. Si Jonas sa ilalim, patulog-tulog lang. Hoy, taga saan ka ba? Bakit po? Mamatay na tayo malunod, tulog-tulog ka pa. Ano ka ba sa mga galing? Walang problema. Itapon niyo ko sa dagat para matapo, hindi kayo mamatay. Hihinto ang bagyo. Sabi ng kapitan ng langin matakot tayo, taga saan to, baka ano mangyari sa atin. Sabi, hindi, huwag kayong matakot. Itapon niyo ako, itsa niyo ko sa dagat. Kasi alam ni Jonas, nagkasala siya, tumakbo siya sa harapan ng ating Panginoon. So ikaw, Kristiyano, alam mo ng kasalanan mo sa Panginoon, huwag ka nang magdamay ng iba. Amen? Amen. Kasi alam mo ikaw na Kristiyano, alam mo yung kalooban ng Diyos. Alam mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. So kung nagsupa ka, pumalayo ka, sabi dito, running away from God's. Tumakbo ka, nagpalayo ka sa ating Panginoon. Tumayo ka, nagpalayo ka. Kaya alam mo na, yung kasalanan mo, huwag mo nang idamay nga masira ang iba. Yung minsan ang kasalanan ng Kristiyano, kasalanan niya, mamahid-pahid. Idamay pa ibang Kristiyano nga matitino, nga wala naman pakialam sila sa buhay niya. Wala naman siya alam sa kasalanan nila. Kung ikaw nagkasala, sabi dito, if you are running away from God's call, is running away from revival. Kung ikaw ay tumatakbo palayo sa Panginoon, ninatakbuhan mo yung revival sa sarili mo. Bakit you are not following God's will in your life? Nangyari kay Jonas. Pero, dahil ang Diyos ay matuwid at puno sa pag-ibig, He always stand His promises. Because God is love. Dahil ang gusto ang Panginoon, tinitingnan ng Panginoon, hindi lang kasalanan ng isang tao. Ang tinitingnan ng Diyos, ang kasalanan ng buong tao sa daigdig upang sila ay maligtas. Amen? Binigyan niya pa rin niyang patawad nung nagsisisi na si Jonas. Kaya sabi dito, revival won't happen until we pray. Ang revival hindi mangyari sa buhay ng tao kung hindi ka po manalangin at hindi ka magsisisi. Ang ginawa ng Diyos, nung tinapon na si Jonas, grabe ang nangyari sa puro balintong sa doon, tinamaan ng alon, grabe ang mga nangyari sa dagat, di basta-basta. Pero ang Diyos nagpreparar ng malaking isda, hinigop si Jonas.
Balina well. Nung doon na sa balina, siyempre balina yun eh. Maraming kinakain yun, may sapatos, may lata, ano na lang dito mga laman, siguro ang baho-baho, may mga laway. Siyempre sa loob, parang sabi ni Jonas, itong lugar ng batyan, ng balin, parang impyerno na. Kaya yun nangyari, parusa ng Diyos sa kanya. Dahil bakit? He running away from the presence of God. Kaya pag lumalayo ka sa presensya ng Diyos, lumalayo ka sa kalooban ng Diyos, grabe ang darating sa iyong problema. Tandaan nyo yan, mga minamahal. Paglayuan mo ang Diyos sa pagkatawag sa iyo, hindi basta-basta nga problema ang dating sa buhay mo. Mark that. Kaya dapat sumunod ka lang kung anong plano ng Diyos para sa buhay mo. Amen? Amen? Kung hindi tininan ng Diyos ang kasalanan ng Jonas, ang tininan ng Diyos yung mga kasalanan ng tao na kailangan makapagsisisi. In a whole. Ngayon, grabe pagsisisi niya doon, grabe pag hinulsol niya, nalalangin sa doon, Lord, forgive me. 3 days siya sa tiyan ng balina. Napakinggan ng Diyos ang kanyang prayer. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang pagsisisi. The Lord heard his prayer and his repentance. Anong ginawa ng Diyos? Binugasan ng Diyos sa dalampasigan ng Ninive. Amen. Mabait pa rin ang Panginoon, palapakan natin ang Diyos. Sabi dito, revival won't not happen until we pray. At pangatlo, revival won't not happen until we repent of our sins. Ang revival hindi mangyari sa tao pag hindi ka magsisi ng kasalanan. Ang revival hindi mangyari sa tao kung hindi ka manalangin. Hindi ka magpuri sa Diyos. Hindi ka magsamba. So walang revival mangyari sa buhay mo kung hindi ka sasamba, kung hindi ka manalangin, hindi ka magsisisi, hindi mo pagsisihan ang iyong ginagawang mga kasalanan. Di wala kang maramdaman ng presensya. It won't happen in your life. Walang revival. Amen ba? Amen? Binuga siya. Nung binuga naman si Jonas sa dalampasigan, sumigaw sa doon. Amen ba? He prayed, Jonas chapter 2 verse 1, and Jonah prayed unto the Lord his God out of his fish belly. And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the valley of hell. Impierno, cry I, and thou heardest my voice. Pinakinggan siya ng ating mahal na Panginoon. Sa Jonah chapter 2 verse 10, and the Lord spake unto the fish, and he vomited out Jonah upon the dry land. Binuga si Jonah dito sa tabing dagat, dry land. Amen. Anong ginawa ni Jonas? Sa chapter 3, and the word of the Lord came unto Jonah the second time. Inutusan naman siya ng Panginoon, saying, arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. And Jonah began to enter the city a day's journey, and he cried, sumigaw siya, and said, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. 40 days na lang, wawasakin na ng Diyos ang Nineveh. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast, fasting sila, and put a sackcloth from the greatest of them even to the rest of them. Lahat hanggang sa taas ng tao, hanggang sa pinakamababa. So the people of Nineveh, for the word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him a sackcloth, and sat in ashes. Grabe pagpakumbaba nila. Igawa niyang robe, pinantong niya, siya po umupo sa abo. Sa abo, para makita ang pagsisisi niya. Kay 40 days na lang, wawasakin na ng Diyos ang Nineveh. Dahil lagi sa pagsunod ni Jonas sa second time, sinunod niya ang utos ng Diyos. Pantayan natin ang salita ng Diyos. Sa second time, dumating ang utos ng Diyos kay Nineveh nga, balik ka doon. Dahil wasakin ko within 40 days ang mataw sa Nineveh. Sumunod si Jonas. Ang lesson dito, ang ating Diyos pinaglingkuran, He is a God that full of chances. Amen. Siya ang Diyos puno na bibigyan ng tsansa. Minsan pabalik-balik at yung pagkakasala, ang Diyos sa tanggapin pa rin tayo. Pero huwag natin abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Beware the goodness and severity of God.
Mag-ingat tayo sa kabagsik ng Diyos at sa maging pagpaamuron sa Diyos. Mabagsik ang Diyos sa mga taong lumilihis, running away from His presence, hindi sumusunod. Pero pag ikaw ay lumapit, magbalik loob ka sa Diyos, ang Diyos mapagpatawan. Si Jonah, second time tinawag, sumunod, kaya naligtas ng Diyos ang mga tao sa Ninive, pating hari nagsisi, nagpakumbaba, mga minal. Pagkatapos noon, si Jonas nagtampo sa Diyos. Nagbahay ba? Amen? Jonah cried for the wrong things. Ngayon, umiyak naman siya, sumigaw siya sa maling bagay. Sabi dito sa sa 4, chapter 4, but it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Sabi ni Jonas, napakadali lang pala pasisihin yung mga tao sa Ninive dito. Pinahirapan pa ko ng Diyos sa tiyan ng balina. Grabe, Jonas. Sumunod, pero nagreklamo. Minsan, may Kristiyanong sumusunod, pero nagreklamo. Yes, Lord, but he always complaining. Always murmuring. Like Jonas. Brad, maglimpyo ka ng CR. Opo. Pero dito nagreklamo. Marami naman maglimpyo, ako pa. Marami naman maglinis, ako pa. Bakit? Ano ba sila? Mas mahigit pa sa akin. Magpasalamat ka, ikaw inutusan. Si Jonas inutusan. Magpasalamat siya, linigtas pa siya ng Diyos. Nunalangin siya, pinatawad pa siya ng Panginoon. After he made the commandments of God, pinasisi mga tao, nagreklamo naman. Sabi niya, but it displeased Jonah exceedingly. Hindi siya natutuwa. And he was very angry. Grabe kasuko ni Jonas. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I plead before unto Tarsus, for I know that thou art a gracious God, a merciful, slow to anger, of a great kindness, and repented thee of the evil. Yan na pa, nag-reason out pa sa Ginoo. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Sa Panginoon, alam ko naman pinahirapan mo pa ako, pinapunta pa ako sa Tarsus, alam ko naman, mapagpatawad ka, hindi ka dali magalit, hindi ka madali magalit, napakabait mo, hindi ka nagsisisi. Kaya sabi niya, Panginoon, sabi niya, mabuti pa, kunin mo ng buhay ko, mabuti pa, mas mamatay lang ko sa mabuhay. You know? Minsan darating sa buhay Kristiyano yan, sa sobrang tampo natin. Depression, anxiety, dumating sa buhay. Ini-question na natin ang Diyos. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee my life from me. For it is better for me to die than to live. Isang darating sa buhay natin, Lord, bakit hanggang ngayon di mo ko pinagpala? Hanggang ngayon, yung aking pangako, hinihingi sa iyo, di mo pabinigay. Buti siguro, mag-backslide na lang ako. Babalik lang ako sa Jackson Joba. Sige ko bigay na bigay, wala naman pagpapala, Lord. Marami tuloy utang. Alam ko naman, mabait ka, mapagpatawad ka. Minsan dumarating sa atin yan. Amen ba? Amen. Sino nagreklamo sa Diyos? Tas yung kamay. Wala? Sino nagbabugot-bot? Wala rin. Sino nagbahay? Marami nagbahay. Sino nagbahay kay Brandy? Dumarating sa atin yan. Si Jonas, grabe. Very angry. Grabe pagkasuko, galit sa Panginoon. Take my life, Lord. It's better for me to die than to live. Amen? Then say the Lord, doest the will to be angry? Sabi ng Panginoon, magawa mo ba nga ikaw ay magalit? So Jonah went out
of the city, and sat on the east side of the city. And there made him a boat, and sat under it in the shadow, till he might see what would become of the city. Tinangnan niya, umupo doon sa isang lugar. Tinignan yung syudad, ano bang mangyari kung pupugsain ba ng Diyos? Hindi naman pugsain yun kasi pinasisi niya na. Jonas ng bahay, nagtampok. Madali daw pasisihin yung mga hari. Bakit ganun pang ginawa sa kanya? Pinahirapan pa sa babaho ng yan ng balina. Yan nagtampo si Jonas. And the Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah, that is might be a shadow over his head to deliver him from his grip. So Jonah was exceeding glad of the gourd. Ang Diyos kinaprepara na ng Panginoon yung puno ng kahoy nga may dahon. Amen. Para si Jonas masilungan. Para si Jonas makomfort, sabi ng Panginoon. Malagyan siya ng shadow ba? So hindi siya mainitan. So sabi, Jonah was exceeding glad on the gourd. Grabing kalipay ni Jonas, tuwang-tuwa siya dahil nalandungan siya ng punang kahoy yung may dahon. Tuwang-tuwa si Jonas. Minsan yung Kristiyano, mababa yung kaligayahan natin. Pag mainis ka, magbahay ka, magalit ka, kamustahin ka lang pala, tapos makatawa ka na. Amen. Hindi patutuin, magalit. Pag ilista mo na, tuwang-tuwa na. Amen. Hindi kamustahin, magtampo. Pag kamustahin mo na, okay na. Minsan, mababa yung pag-iisip ng Kristiyano, katulad ni Jonas. Amen. Kaya kinanglan yun niya revival. Amen. Sa konting diferensya lang sa buhay ng Kristiyano, madali tayo magtampo. Madali tayo magbahay, madali tayo mahiubos, madali tayo masaktan. Marami tayong istorya, complain sa kapwa natin at sa Diyos. Katulad ang ugali natin ni Jonas. Natutuwa siya sa simpleng bagay lang. Pinasilungan siya ng puno ng kahoy, na may dahon. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that is withered. Ang Diyos, sinusubukan pa rin tayo. Gumawa ng Diyos ng kahoy na may dahon, pinasilungan siya para makomfort si Jonas, pero ang Panginoon, natuwa si Jonas sandali lang. Nag-prepare naman ang Panginoon ng uod. Amen. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that is withered. Nag-prepare ang Panginoon ng uod, linagay doon sa punong kay may dahon, yun, kinain ng uod yung dahon na nagbigay ng seedland doon kay Jonas. Ano nangyari? Nagkikinig ba kayo? At it came to pass when the sun did arise, nagsiglak ng araw, that God prepared a vehement east wind. Gipreparar pa rin ng Diyos ang grabing malakas na hangin. Vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah. Ang araw na inita naman si Jonas, that he painted. Na-painted naman, nainis naman si Jonas. Amen. And wish in himself to die. Tama mo? Sabi niya, gusto mamatay na ako. And said, it is better for me to die than to live. And God said to Jonah, doest thou will to be angry for the gourd? Magawa mo pa magalit sa kahoy na may malapad na dahon, Jonas. Ano? Ang Panginoon pala, subukan lang tayo. Amen. Amen. Sa Biblia, sabi namin, doest thou will to be angry for the gourd? Sa dahon. And he said, I will be angry. Sabi, galit na galit ako, Panginoon. Even unto death. Grabe ang pagkagalit, Jonas. Galit na galit ako, Panginoon. Hanggang kamatayon, galit na galit ako. Hindi basta-basta nga pagmahayo na. Pagtampo. Amen? Amen? Then said the Lord, anong sabi ng Panginoon? Thou hast, kailangan natin pa namang presensya palagi. To transform our hearts and mind every moment of our life. We need the presence of the Lord.
We need guidance from the Lord. We need power from the Lord. So that we continue serving the Lord peacefully, sincerely. You always feel the presence and the love and the kindness of God in our life. Para palagi kang ma-revive, always count your blessing, name them one by one since you meet the Lord until now. Paragi you need to be revived. Bilangin mo isa-isa. Anong taon ka nakakilala sa Diyos hanggang ngayon? Bilangin mo isa-isa mga pagpapala. Isipin mo, bilangin mo. Noon, walang-wala ako. Una ako sa karamdaman. Una ako sa problema. Una ako nakasalanan. Ngayon, ito na ako sa kamay ng Panginoon.